This video is going to be another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So as usual, before I talk about the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So if you're new to this channel, kapag nakakakita kayo ng blue na vertical line, ang ibig sabihin yan, ayan yung last time na napag-usapan ko yung specific or individual na chart. So in this case, sa PSEI, yung last time na na-cover ko siya is March 23. So previously, very bearish yung outlook natin sa PSEI dahil sa patuloy na escalation sa conflict sa Middle East. And as you can see dito sa drawings na nailagay ko sa chart, yung bias was pwedeng mag-consolidate yung PSEI kung walang masyadong mga negative na mangyari, at kung grabing negative or bearishness yung mangyari, hindi nakakagulat pag na-revisit niya yung level dito sa 5556 na level, kasi ayun yung next na major support. So fortunately, hindi napunta yung PSEI sa levels na to, and although hindi siya nag-consolidate sa level na to specifically, nagko-consolidate pa rin siya at a much larger na box. So pag pinalaki ko to, kitang-kita natin na ito yung ginagalawan ng PSEI. So I'll just remove some of the drawings here. And kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung naging galaw ng PSEI despite the oil prices still remaining high. Recently kasi may mga lumabas na news, mga articles, specifically nung March 31 tapos nitong April 1, nakalagay dito that the Philippines was able to secure around 2.48 million barrels of crude oil, but this time galing sa Russia. Tapos ito, may news din na kung saan Philippines will negotiate yung safe na Strait of Hormuz passage with Iran, na kung saan certain Philippine officials ay makikipag-negotiate sa Iranian ambassador na nakikita nyo dito sa image na to. So probably most market participants are still bearish kasi nakikita naman natin na hindi naman tumaas ng sobra yung PSEI. But since it's consolidating, at least nagkakaroon na ng buyers yung market, kaya hindi na siya nahulog. So although this means uncertain pa rin yung sitwasyon, of course, this is much better compared sa mahulog pa yung PSEI sa 5.5 and 5.6 na level. So ngayon, I'm going to adjust certain levels dito sa PSEI. So tatanggalin ko na tong R1 na resistance because it looks like ito na yung ginagawang consolidation ng PSEI. And itong level na to, para sa akin, yung bottom part ng range, ito na yung magiging S1 na support. And itong S1, ito na yung magiging S2. And of course, I'm going to adjust yung levels dito sa taas. So R2 will become R1 and R3 will become R2. So sa mga bago sa channel na to, pag nakita kayo ng line na may nakalagay na S1 or S2, that simply just means na yan yung first level of support, tapos S2 yung pangalawa. Sa mga lines naman na may nakalagay na letter R, that simply means the resistance 1 or yung pinakamalapit na level na pwedeng mag-act as the resistance for a chart. In this case, the PSEI. Tapos yung R2 is the second resistance. So it looks like ang nangyayari sa PSEI consolidation. So unless magkaroon ng buying pressure caused by even better news, I think maglalaro lang yung PSEI sa levels na to. And kung negative naman or bearish news, negative catalyst, there's always a chance na mahulog siya sa level na to. Let's say maglabas sila ng news na kung saan walang maayos na negotiation or denied yung negotiations na na-mention ko kanina. So, pwedeng maging cause ng bearishness yon, or di kaya sabihin ulit ng mga officials natin na may issue pa rin pagdating sa logistics or supply chain ng energy sources natin. So, in the event naman na magkaroon ng further bullishness, pwedeng abutin ng PSEI itong level na to, yung around 6.2 na level. And in that case, ang pwedeng mangyari is mas maging malaki yung consolidation ng PSEI. So, maglaro siya sa level na to, So, I think it would take a lot of bullishness, a lot of positivity para makalagpas yung PSEI sa 6.3 in the short term, So, nung wala pa kasing kahit anong issues, yung PSEI nasa above ng 6.4. So, naglalaro siya sa 6.4, 6.6. So, syempre, in order for us to return to those levels, kahit papaano, dapat bumalik na yung mga bagay-bagay sa normal. So, it's logical to think
na mahirapan yung PSEI na bumalik dito sa 6.6 levels kung hindi talaga magkakaroon ng sobrang gandang improvement pagdating dito sa Middle East conflict as it relates to the supply and logistics ng mga imported crude oil at itong mga presyo nila, no? So, tingnan natin next week. So, sigurado maraming mangyayari this week with regards to the Middle East conflict, and sarado yung market, no, because of the long weekend nitong Holy Week. So walang magagawa yung market kahit anong lumabas na news. So mukhang next week na natin malalaman yan kung paano magre-react yung market sa mga natitirang araw this week. So punta tayo sa unang stock, that's AP or Aboitiz Power. So for AP, medyo matagal na. Simula nung napag-usapan ko yung stock na to nung first week December pa. So halos magpo-4 months na, no? And kung mapapansin nyo dito, yung nakikita ko sa kanyang galaw is that magsistay lang siya dito sa loob ng consolidation, no? Up until magkaroon ng malakas na bentahan or malakas na buying para mapalagpas siya dito sa resistance niya. So, kung i-extend ko tong box na to, makikita natin na andito lang talaga yung AP, no? Up until kahapon, kung saan nagkaroon siya ng malakas na buying pressure. So, i-delete ko lang lahat ng drawings dito kasi sobrang tagal na and totally nagbago na yung itsura ng AP. So, una sa lahat, nagkaroon siya dito ng swing high, which is of course yung recent na galaw niya, no? And yung swing high na yan ngayon is nasa 48 na price area. So, ilalagay ko to as R1. And if we look towards the left, makikita natin na meron pa talaga tong resistance yung AP, which is the all-time high. And yung all-time high niya na yan is yung 49 na price area. So, ibig sabihin, ang resistance ngayon ng AP is 48 tapos 49, no? And then, for the support, makikita natin na bukod doon sa mas malaking consolidation na pinakita ko kanina, merong consolidation yung AP before siya nagkaroon ng breakout dito. Tapos, eto nga, nag-fail, no? Kanina. So, yung AP, ito yung kanyang mga support levels na kung saan nagkaroon siya ng triple bottom sa short term. At yung level na to is yung nasa around 41.85. So, para sa akin, this is already a very strong support area. So, S1 yan. And dapat itong upper range ng AP na to sa 46.20, ito dapat yung magiging S1. Kaso, hindi siya nag-hold, no? Above ng prices na yan. So, hindi natuloy yung role reversal. So, that's why ito yung i-consider ko na strong na S1. And then, after that, kapag nahulog yung prices dito, meron tayong nakikitang double bottom na support around this level. Around 38.85. So, para sa akin, ito yung S2. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng bentahan tapos nabutas yung S1, pwedeng-pwede dito siya pumunta. So, parang kagaya lang din ng PSEI kanina na kung saan may consolidation, tapos pag nahulog sa consolidation, pwedeng pumunta sa next na support. So, kung ilalabas ko yung moving average 20, makikita natin na galing talaga sa consolidation yung AP. So, pa-zigzag or up and down lang siya dito sa MA20. Tapos, kahapon lang siya nagkaroon ng instance na kung saan maganda yung close above the MA20. So, I think if the level holds at hindi na siya bumalik dito sa MA20, may chance siyang magkaroon ng uptrend sa short term. Kapag yung MA50 naman, nakikita rin natin na pa-zigzag din yung mga candles dun sa MA50, which of course indicates na nasa medium term consolidation yung stock. At kitang-kita naman natin yan, no, since December, walang ginawa yung stock for the past 3 months, kundi mag-zigzag, no, tapos mag-up and down lang sa levels na to. Pag nilabas ko naman yung MA100, ganun din. Nasa consolidation din siya, kasi as you can see, for the whole 2025, parang andito lang siya sa isang malaking box na to, no? That's why the stock just moves up and down in relation to the MA100. So, one thing is clear, in order for AP to get out of this consolidation, it needs to move higher dito sa R1 tapos R2 para mapakita niya sa atin na magtutuloy yung uptrend niya. So, of course, hindi maganda na mabutas ng AP yung S1 kasi pag pumunta siya dito sa S2, that would indicate na pwede siyang mag-transition into a short-term downtrend and bumalik ulit siya sa medium-term and long-term consolidation niya na this time pwedeng mas tumagal pa. So, before I move on sa next na stock, kung bago ka pa lang sa channel na to, madalas ako nag-upload ng mga stock market analysis video dito sa channel na to, halos every week.
I also do videos na pinag-uusapan ko ng mas comprehensive yung mga individual stocks. So, it's a video playlist or series called Goodbye or Goodbye. So, if you're learning a lot and finding value sa video na to, don't forget to like this video and subscribe so you'll always be updated sa mga ganitong type ng videos na usually na-upload ko. So, next stock, that's A-REIT. So, for A-REIT, medyo matagal na din nung last time na napag-usapan ko siya. So, last week pa ng December. And during this period, yung ina-anticipate ko sa kanya is magsistay siya dito sa consolidation, no? Up until mabutas niya itong consolidation tapos mag-try siyang mag-test dito sa R2 na resistance. Or di kaya magkaroon ng bentahan pag nahulog siya dito sa box. So, ang nangyari kung lalakihan ko yung box na to, makikita natin na tumaas siya dito nung January 29 pero bumalik lang din ulit sa loob ng consolidation. Tapos nahulog nung Feb 2 pero nabawi tapos bumalik ulit dito. So essentially nasunod niya yung bias na kung saan andito lang siya sa loob ng consolidation. And then alam naman natin yung nangyari nung last week ng Feb papunta sa first week ng March. Simula nung nagkaroon na ng gera sa Middle East, talagang nahulog na yung stock, no? So ito yung inaantay na selling pressure tapos confirmed bearishness kaya nahulog talaga yung stock. So, unfortunately, hindi niya man lang na-test yung R2 na resistance. And then, it looks like naging delay lang kasi sinundan niya yung downward channel pattern na to. Tapos, andito talaga siya sa loob, no? And kung mapapansin nyo, sobrang lakas nung selling pressure. Hindi man lang niya pinansin yung mga support levels, no? Talagang binutas niya papunta sa ilalim. So, I'm going to remove all the drawings here since kailangan ng baguhin yung mga important patterns ng A-REIT. So, recently, nagkaroon ng support dito sa A-REIT. Hindi siya nag-close below ng 38.11 and that's because meron tayong strong support around this level. So last year pa, no, first week, second week April, nagso-support itong level na to. So mukhang ayun din yung reason kung bakit nagso-support yung A-REIT. So para sa akin, itong level na to ngayon, yung 38 na yan, ito yung S1. And para sa akin, itong overshoot na to, kung lalagyan ko lang din ng support line dito, makikita natin na pwedeng nagre-react siya sa level na to sa 37.57. So, yan yung gagawin kong S2 para dito sa A-REIT. So, it looks like ito yung level niya. So, you can either treat it as two different support levels or itong buong area na to is isang S1. So, kunwari, mahulog yung A-REIT sa S2 na price level, ano ba yung potential na next support niya? So, gaya ng sabi ko kanina, ito, mukhang may price level dito na nagre-react na kung saan naging aggressive yung buyers kaya hindi siya napunta dito. So, para sa akin, pwedeng maging S3 to. And then, itong area na to, around 35.55 na area, pwedeng maging S4. So, essentially, medyo makapal pa lang support yung 37 papunta dito sa 38.15, no? And then, pagdating naman sa resistance, ito kasi yung previous na support, around 40.54. So, I'm going to treat this as the next resistance for A-REIT, no? R1. And then, meron tayo ditong gap na kung saan ito yung kanyang swing low tapos ito yung potential na swing high. So, 41.30 yan papuntang 41.60. So, para sa akin, ito na ngayon yung R2. So, ibig sabihin, in order for A-REIT to recover, kailangan niyang makapunta above ng 41.60 area. So, dapat makapunta siya sa 42. So, kung ilalabas ko yung MA20, it's very clear yung several candles nasa below ng MA20. So, that means nasa short-term downtrend siya. Pag MA50 naman, ganun din. So, previously, meron tayo ditong malaking box na kung saan nagkakaroon siya ng medium-term consolidation. Tapos, nabutas. So, may potential na mag-transition yung stock into a medium-term downtrend. Or pag nakahabol yung MA50 dito, maging medium-term consolidation ulit. Pag nilabas ko naman yung MA100, ganun din. Sobrang tagal na consolidation. So, kung mapapansin nyo, itong June papuntang September lang siya nagkaroon ng chance na magkaroon ng solid na uptrend. Tapos, nag-transition ulit sa consolidation. Tapos, ito nga, nahulog siya. So, basically, pag humabol yung MA100 sa level na to, may potential na maging long-term consolidation ulit yung sa A-REIT. So, A-REIT, no, being one of the blue chips, first liners ng market natin, mukhang magkakaroon din ng bullishness itong A-REIT kapag kahit papano
nag-normalize yung mga bagay-bagay at nagkaroon ng de-escalation talaga nung conflict. So next stock, RCR. So for RCR, last time na napag-usapan siya, ganun din, last week din ng December. And as you can see, halos pareha sila ng galaw ng A-REIT, no? Yung bias ko, either kailangan niyang makalagpas sa box para matest niya yung mga resistances dito, or pag nagkaroon ng malakas na selling, mahuhulog siya. So simula last week of December, pag in-extend ko yung box, makikita natin na andito lang talaga yung RCR. Tapos hindi talaga siya nakakalagpas. So nasusunod yung bias, no? So isang buwan siya andyan. Kasi January 26 andito pa. Tapos nahulog siya nung January 27 at naabot pa nga niya tong level ng 7.22. And during this period, yung nangyaring negative catalyst nito is that nag-announce sila ng asset infusion, no? So nakontra niya yung catalyst dapat or yung positive na inclusion ng RCR sa index. Tapos, hindi pa siya nakakabawi, hindi pa nakakabalik dun sa 8 na price area, nangyari yung news with regards to the Middle East conflict. So, nahulog ulit siya. Kaya, hindi napansin, no, yung S2 na support around this level. Talagang sobrang lakas ng selling. So, tatanggalin ko yung mga drawings dito and papalitan natin yung mga key levels. So, yung mga areas dito, hindi ko yan babaguhin, pero gagawin ko lang na R kasi syempre mag-iiba sila ng number. Pero hindi ko sila tatanggalin kasi that still represents a resistance level. So, itong S2 na support, syempre magiging resistance tong level na to, yung around 6.99 to 7.05. So, lalagyan ko muna to ng R. And then, sa ngayon, nakakahanap ng support yung RCR sa 6.44 na level. So, S1 yan. And I think nangyayari yan dahil dito. Kasi may previous na consolidation yung RCR. So, it just makes sense na dito siya nakakahanap ng support. So, pag nabutas tong S1, meron tayong potential na support agad na nakaabang dito. Around 6.20 level hanggang 6.05 kasi nakikita nyo naman na may support tayo dyan, no? So, ibig sabihin nito, ito yung next na possible support kung mahulog man siya sa S1. So, ilalagay ko lang to dyan and I'm going to treat this as a range. So, yan yung S2 na support. So, ibig sabihin, yung level na to, ito yung R1. And then, it looks like RCR will make a consolidation sa level na to until magkaroon ng sobrang lakas na buying pressure para makalagpas siya above ng 7.05. So, pagkatapos ng R1, ano ba yung next na possible resistance ng RCR? So, definitely, this is a resistance, yung bottom part ng range. Tapos, meron ditong swing high sa 7.56. So, this could either be considered as R2 or isang minor resistance. So, ito ngayon yung R3. So, para sa akin, yung 8.30 na dating resistance, kasabay nitong range dito, para sa akin, ito yung magiging R4. So, medyo marami-rami yung resistance ng RCR. Pero para sa akin, ang importanteng resistance niya ngayon is yung 6.99 papuntang 7.05. And I think matagal-tagal pa before siya ulit makaabot sa 7.87 na level papuntang 8.30. So, I think for the short term to medium term, baka maglaro lang yung RCR dito. But of course, pag nagkaroon pa ng further negativity, pwede siyang mahulog. At pag nagkaroon naman ng de-escalation ng conflict or sunod-sunod na good news, then it's possible na mabutas niya tong R1 tapos i-revisit niya yung 7.50 na levels. So again, if you haven't watched yung mga previous videos ko talking about specific stocks, you can click towards the upper right and my stock market lesson videos sa bottom right. Don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll always be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.